initong pagtimbaya kaninyong tanan ni ining kabuntagon sa atong pagsimba. Maayong buntag sa tanan. Og mainiton nga pag-abi-abi sa matag usa sa inyohang pagkiguban karon sa atong pagsimba. Dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi sa tibuok nga semana, iya gayud kitang tipigan o gipanalanginan. Among mga pagtimbaya alang sa atong mga bisita basin na ay niadinhi karon nakig-uban nato for the first time. Atong iana lang atong kamot so we may know na bisita ka karon diri sa ato ang pagsimba. Ato po di ay nga ipaila-ila kaninyo ang atong bag-ong secretary sa atong office, si Glory May, si Yaya. Okay. Salamat sa Ginoo na nagyud tay secretary sa office. Mga pagtimbaya usab alang sa ato ang saulog sa ilahang birthday karon nga semana ug alang sa mga magasaulog usab sa ilahang wedding anniversary. Atong mga pag-ampo sa Ginoo nga ang Dios padayon magalugway sa inyohang kinabuhi ug padayon nga magapanalangin sa inyohang mga relasyon. Dalaygon ang Ginoo. Atong awiton ang welcome song o birthday song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Alang sa mga pahibalo sa atong simbahan, karon nga adlaw sa pagsimba unya sa alas 10 nga worship service atong i-install into their respective offices ang mga Children's Ministry Director si Patricia Pilayo, atong Youth Ministry Director si Enrico Agana ug si Erica Panotes ingon nga Music Ministry Director. Ato usab nga mga pahibalo alang sa ato ang activities karon nga semana. Karon nga adlaw unya sa alauna adunay Levitical Multipurpose Cooperative General Assembly nga pagahimuon sa atong Church Council sa 1 o'clock. Sa 29 ngadto sa 30 adunay Youth Leaders Summit sa Gunabi Farm Resort, Takunan. So mga pahibalo alang sa mga youth na mahinayon na ang inyong Leaders Summit. Ug sa 31 adunay congregational meeting sa alas 7. Congregational meeting sa 9 o'clock sa buntag. Confirmation na sa atong mga council actions. Atong gipasalamatan pod ang Ginoo sa suporta niining padayon nga pagsangkap sa atong mga members ug mga pastors sa nagkalain-lain na mga kasimbahanan, pinaagi sa Newman Bible Academy. Niadtong Huwebes natapos ang pagtuon sa Pastoral Duties and New Testament Survey. Ug sugod karong Agosto 7, karong sunod first Sunday of August, ang atong Visayan service, kani nga Visayan service, imbis nga 7:30, himuon na siyang 7. No, alas 7 na. No, so hinaot ato ni siyang mahinumduman aron nga makaanhita on time. Unya ang alas 9 mauna ang atong Adult Sunday School, apil na niini ang atong mga youth ug siyaf. Ang 10 o'clock mao gihapon ang atong English service og 3:30 sa Tagalog service. So anaapoy mga bagong set of officers na ang atong mga UCM ug atong mga schedule sa ato ang preaching assignments.
Anaa po dinhi ang ato ang dagan sa atong panalapi sa atong simbahan, so we can see the flow, the inflow of our giving. And alang sa weekly equipping, adunay team ministry meeting kada Martes, unya kada Huwebes aduna usay Jewish study on the scripture, o pagkahapon niini adunay facilitators Bible study, o dunay Levitical Family Weekly Devotion kada Biyernes. Padayon ang ato ang programa, radio ministry program sa DXUM o Radyo Ukay kada Domingo sa alas 11 ngadto sa alas 12. Hinaot you will also tune in to this radio station alang sa atong kalanon sa kinabuhi nga programa. Atong andamon ang atong mga kaugalingon alang sa ato ang pagsimba niining kabuntag. Atong awiton og birthday song sang atong mga celebrators karon nga semana. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Manindog kitang tanan, tawag sa pagsimba. Pagmaya katawhan sa Dios, mao kini ang atong adlawng ipagpahulay. Pagmaya mga higala diha kang Kristo, kini ang atong panahon sa pagsimba. Gigahin sa Dios ang adlawng ipagpapahulay, pagsimba ug pagpasiguli. Ang Dios takos nga simbahon ang atong magbubuhat, mananambal ug inspirasyon. Busa simbahon nato ang Dios. Kay Gida o Kristo ang
Magampo kita. Diyos nga makagagahom, Diyos nga tagiya sa tanan butang, angay ikaw daygon tungod kay ikaw man ang Diyos sa tanan nga sahari. Dili matukib akong kalipay niini nga adlaw ug dagang salamat sa mga panalangin nga imong gibubo kanamo. Salamat sa maayong panglawas o sa imong bugma. Pasaylua kami diin kami nakalapas. Ako nagahangyo og proteksyon pinaagi sa imong gamahan nga bukton. Ug ilikay kami sa mga dautan. Holy Spirit, gaksa kami sa imong presensya. Gikan sa pagsugod hangtod pagtapos sa among pagsimba. Bless mo ang mga pulong nga pagadadon sa imong alagad. Nga dili lang namo madungog apan amo kini ikinabuhi. Nga mahimo namong sundon nga makapalig-ong gayud sa among pagtuo dinha kanimo. Nga unsa man ang mga pagsulay sa mga kinabuhi. Dili kami mabugnaw kay ikaw man ang buhi namo nga. Salamat Ginoo sa imuhang Lord's Prayer nga nagiingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Iimo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mahimong manglingkod ang katawhan. Niini nga yugto magadangop kita diha sa balaang presensya sa Ginoo sa pagpamalandong sa atong kaugalingon diha sa mga pulong nga nagaingon ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mobiya sa sala. Niining kabuntagon atong isugid ang atong mga kasaypanan ngadto sa Dios sa hilom nga pag-ampo sa paghinulsol. Ang mga pulong sa Dios nagaingon dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mga igsuon ko kang Kristo, dawata ang pasalig sa kapasayloan ni Hesukristo kanatong tanan. Dalaygon ang Dios. Amen. Kanimo, Jesus, Cordero ka sa Dios, mitugan.
nga pinasaylo magahiusa kita sa pagdangop sa balaang trono sa Dios alang sa pagampo. Magaampo ta. Dalaygon og silimbahon namo nga Dios, Dios nga gamhanan, Dios nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi, Dios nga silimbahon labaw sa tanan. Niining kabuntagon Ginoo, among gipadayag ang pagpasalamat namo kanimo sa kinabuhi nga imong gigasa sa matag usa. Salamat sa imo sa liso sa pagtuo nga natisok sa among mga kasing-kasing nga mao kanunay ang nagahatod kanamo niini nga dapit matag Domingo alang sa panagdugtungay sa usag-usa ug labaw sa tanan alang sa pagsimba ug pagpasalamat diha kanimo. Niining kabuntagon Ginoo among gidala ang sa among pagampo Ginoo ang tibuok kalibutan. Yampo namo o Dios ang Sri Lanka diha sa economic crisis ug uban pang mga nasod nga nagasinati Ginoo sa samang sitwasyon. Yampo namo ang Ukraine ug Germany. Ikaw Ginoo magapanalangin niini nga magkasinabot ug mutunhay na ang kalinaw Ginoo matapos na ang panaggubat. Sa Israel among giampo Dios nga ang imong pabor, ang imong grasya padayon nga magadagayday Ginoo sa nagkalain-laing mga nasod sa palibot niini. Ginoo tan-awa ang kalibutan uban ang kaluoy, grasya ug gugma. Nasayod kami nga ikaw gayod mo'y Dios sa tibuok kalibutan. Ginoo ipaamgo usab sa matag usa ang among mga kakulangon, ang among mga kalapasan. Kay ikaw usa ka Dios nga mahigugmaon, mapinasayloon ug puno sa grasya ug kaluoy. Salamat o Dios sa imong mga pabor ug sa grasya nga kanunay imong gipatagamtam sa matag usa. Nasayod mi nga adunay kasulbaran kining tanan. Ug bisan pa man anay mga taliwala sa kalisdanan sa kinabuhi, mga inflation nga kahimtang sa tibuok kalibutan, panasayod mi nga diha kanimo. Makabaton kami og tagbo sa mga pagkinahanglan tungod kay ikaw man ang Dios nga masinangkapon sa imong mga anak. Yampo sab namo ang nasod sa Pilipinas diha sa nagkalain-lain nga mga programa sa gobyerno aron nga makatabang diha sa kahimtang sa kinabuhi sa tanang mga katawhan. Among pagampo ang imong paggiya alang sa naa sa katungdanan. Ang imong kaalam, ang imong kahibalo, ang imong pagpanalangin sa ilang mga plano o mga pagpamuhat, mga implementasyon. Among pagampo ang imong paggahom sa imong balang espiritu ngadto kanila mahimo silang galamiton nga magapangulo sila Ginoo ilalom sa imong pagmando sa ilahang kinabuhi. Among gidala usab sa pagampo ang mga kasimbahanan, mga pastor, mga bishop, mga ebanghelista, mga misyonaryo, mga magtutudlo sa Sunday school, mga katawhan nga involved diha sa buluhaton sa misyon ug ministeryo sa simbahan. Among pagampo o Dios ang imong empowerment sa matag usa nga sa magapamuhat kami Ginoo, makabaton gayud kami sa kalipay, sa gugma, sa pagpamuhat ug maghatod kanamo ngadto sa pagkahamtong sa among pagtuo ug sa amo ang commitment diha kanimo. Panalangini o Dios ang mga relasyon sulod sa simbahan, among pagampo ang imong pagpanalangin nga matagamtaman namo Ginoo ang pasiguli labi na ni adtong anaay mga suliran sa mga relasyon. Among pagampo o Dios ang espiritu sa pagkamapainobsanon, espiritu sa gugma ug espiritu sa pasiguli ug kalinaw
mo'y magahari Ginoo sa simbahan. Ampo namo usab ang matag usa ka panimalay. Gibayaw namo diha kanimo sa pagampo ang mga nagasaulog sa ilahang birthday o wedding anniversary. Ang imong panalangin sa kinabuhi, gasa sa kinabuhi, o mga tinguha sa ilang kasing-kasing Ginoo. Nasayod kami nga imong saad, imo gayod kining pagatumanon, kung ang imong katawhan magakinabuhi nga kahimutan diha sa imong atubangan. Panalangini ang matag pamilya Ginoo, mga panginabuhian, mga pagpanguma, mga pagpanarbaho, ang uban nga mga mahal sa kinabuhi atuan ang langyaw sa laing nasod alang sa pagpanginabuhi. Among pagampo sa mga estudyante ug mga nagapangitag trabaho karon, naga-review para sa mga board examinations ug uban pang mga paningkamot sa imong mga katawhan. Among pagampo ang imong pagpanalangin. Yampo sab namo ang mga pamilya nga dunay mga problema Ginoo sa relasyon, mga anaay mga panagbangi, anaay mga kalisdanan, ana nasinati ang krisis Ginoo. Ug labaw sa tanan, krisis diha sa espirituhanon nga bahin. Among pagampo Ginoo ang imuhang divine intervention sa kinabuhi sa matag pamilya. Nagaampo mi nga ikaw magahiusa kanamo diha sa kalipay ug gugma nga magaalagad kanimo Ginoo ingon nga tibuok pamilya. Salamat o Dios sa matag usa nga niadinhi karon sa kongregasyon. Among pagampo ang imong pagpakigsulti kanamo pinagi sa balang espiritu sa magapamalandong kami sa imong pulong. Hinaot nga ang among pagsimba ug ang tanang bahin niini kahimutan diha kanimo ug makahuluganon alang kanamo. Panalangini ang imong alagad nga magadala sa mensahe ug ang tanan Ginoo nga mabatunan namo o Dios ang abli nga hunahuna ug kasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran sa imong pulong nga magahatod kanamo ngadto sa pagtuman sa imuhang pulong ug pagkinabuhi sa imong pulong. Kini ang among pagampo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Pulong sa Dios nagkanayon sa Efeso 5:18. Atong dunganan sa pagbasa. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini ninyo. Tinguha hinoon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Mao kini ang pulong sa Dios. Gipanalangina na kita.
that one train upon this track, it runs to heaven and right back. Oh Lord, my done just what he said. He held the sick and he raised the dead. Every time I feel the Spirit in my heart, I will pray. Yes, every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray, I will pray, I will pray, yes, I will pray. Thank you, Glorious Harmony Choir. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Hallelujah. May buntag kanatong tanan. Ikaduhang series karon sa reflection sa topic on the ministries of the Holy Spirit for this time in relation to the lives of the believers for spiritual growth. And the topic is pagkapuno diha sa Espiritu. As a review, last Sunday, si Pastor Edith nagisgot mahitungod sa ministries of the Holy Spirit to the believers in relation to salvation. Slide, please. Og naay 5 ka mga butang nga nagapanghitabo sa kinabuhi sa mga magtutuo sa dihang sila naluwas ug nituo diha kang Kristo. Katong 5, unsa ganito? Number 1 sa English kanang word nga regeneration. Nga sa laing term is born again. O sa UCCP term, new humanity. New creation. Number 2 is the ministry of the Spirit for indwelling. Ang pagpuno o ang pagpuyo sa Espiritu dinha kanato. Kay sa matag usa, gibutang ang balaang Espiritu ingon nga timaan nga kita iyang anak. Ikatulo, baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit means we are incorporated into the body of Christ. Kita gihimong sakop diha sa lawas sa atong Dios. Makita nato na sa bata nga gibunyagan o tigulang o hamtong nga gibunyagan sa dagat. Makita nato ang visible nga sign nga ang tao nahimo ng sakop sa Dios. Pero sa wa pa nahitabo ang actual nga bunyag, sometime in his life nagtuo siya kang Kristo nga iyang Ginoo manluluwas, and that was the period nga siya nahimo ng sakop sa invisible, spiritual, universal body of Christ, the church. Third, kaning pulong zealing, kita gipatikan, kita gisilyuhan sa balaang Espiritu aron timaan nga kita genuine product of the Holy Spirit. Amen? Kita ba mga genuine Christians? Kita ba mga real Christians? The Holy Spirit is a witness that we are real Christians. Maski usahay sa gawas, murag tan-awon ta, murag ta og naibang mga gawi usahay nga murag dili Kristiyano. May bala na to na later ngano. Ikalima, anointing. Anointing. Kita ginihugan sa balaang Espiritu alang sa special nga service. Og may balaan kini sa dihang kita nakadawat sa gasa sa Espiritu sa atong kinabuhi aron kita mulihok sumala sa kahibalo, kaalam, abilidad nga gihatag sa Ginoo. Now, every time nakita kitag tawo nga naluwas, dunay 5 ka dagkong butang nagapanghitabo sa iyang kinabuhi. O kini pwede na ito tawgon sa pulong ribsa. Regeneration, indwelling, baptism, zealing, and anointing of the Holy Spirit. Every time ikaw
daog-daogon sa yawa. Ug ikaw tagaan og discouragement. Nga ikaw dili anak sa Dios, ikaw gibiyaan sa Dios, ikaw wala gihigugma sa Dios, bakak ka ng tanan sa yawa. Remember, sa panahon nga ikaw giluwas sa Ginoo, kining 5 nahitabo gayod sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Busa, sa magapamalandong kita karon sa atong kaduhang pamalandong, muduol kita sa pag-ampo. Gamahanan nga Dios, ikaw naghatag sa balang espiritu aron magagiyag, magahayag sa kinabuhi sa imong mga anak. Hayagi kami, lamdagi kami, aron among masabtan ang imong kabubuton ug masunod ang imong mga pulong sa among kinabuhi sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa imong presensya dinhi kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. What is the greatest need of UCCP churches today? Unsa man ang pinakadako nga panginahanglan sa kasimbahanan sa UCCP niining panahona? Program ministries, building project, more budget, constitution and bylaws, more meetings, sama sa atong opisina, purya buyag atong opisina, kada adlaw meetings. Hallelujah. Human diri, na po isa diri, human din, na po isa diri. Wala ko nagreklamo ha. Ganahan lang kog meeting usahay. Kay na may kape og snacks. Nya na po'y paniud to. So malibre. Pero ubay-ubay jud ang mga meetings. Labi na karon nga nabalik na ta sa atong new normal. Unsa ba atong gikinahanglan? More fellowships, more social concern actions, or less of this? Less of this. The answer is none of the above. The greatest need of the churches today, not just of the United Church, but all churches around the world, is another Pentecost. Another Pentecost. We need another Pentecost. We need another fire of the Holy Spirit that will consume all our unrighteousness, our guilt, and our sin. We need the fire of the Holy Spirit that will revive our cold faith and our cold hearts that has lost its first love for Christ and for His church. We need the cleansing power and fire of the Holy Spirit that will purify our mind, our soul, and body, and our spirit para kita maglakaw nga uyon sa iyang kabubuton. We need another Pentecost that will send us the fire of the Holy Spirit that will restore, rebuild, and renew every broken relationship in the family, in the church, in the conference, in the jurisdiction, in the national level, and in the wider community. We need the outpouring of the Holy Spirit nga magpasiuli kanato sa usag-usa ug sa tibuok katawhan ug maghimo kanatong bag-ong humanity, new humanity. This is what the church needs today. Muuyon ba mo, ana? Hallelujah. This is what we need now. Kay daghang wala kabalik sa pagtuo. Daghang ni undang sa pagtuo. Daghang naa pero bugnaw sa ilang pagtuo. Naay nag-online, sorry ha, dili mo kanang nag-online karon, dili mo. Naay daghang nag-online, dili lang sa tua, daghan kayo sa ubang simbahan. Pero offline sa ilang relasyon sa Dios.
Nag-online pero wa pa kaligo. Sorry. Nag-online pero wa pa kaligo, wa pa kaandam sa pagsimba. Kay naapay gihimo. Lansya pa, nagluto pa, wa jud na focus sa ilang kinabuhi nganha sa Ginoo. This is what the church needs today. Amen? Nga naman, tungod kay bisan diha sulod sa simbahan, na ay daghan nga matintal ngadto sa katong giingon ayaw paghubog-hubog. Na ay daghang mga membro nga matintal ni ana nga hagit og tentasyon og pagsulay. Ingon si Apostol Pablo, ayaw paghubog-hubog. Kay kining tanan mo dala lang nimo ngadto sa kaalautan. Sa lain nga mga version, giingon sa English, do not get drunk with wine because this will lead to riot. Riot. Di ba tinuod? Kana mga bata nga mag-riot diha sa kadalanan, pulis lay bantayan. Unya mag-riot sila kay napuno na sila sa espiritu sa bino. O kaha sa druga nga ilang gisulod sa ilang lawas. Ug dili na sila mahadlok bisan unsa. Kay nasulod na sila o napuno na sa spirit of the glass. Anong kadungog mo anang spirit of the glass? Di ba? Spirit of the glass. Manawag og espiritu. Pero akong gimindri, kanang spirit of the glass, kana bang bino nga gisulod sa glass? Ug once nga makainom ka ni ana, ang influence, possession, and control of the spirit naa kanimo. Muna mga batanon, bisan kung dunay baril ang mga pulis, dili sila mahadlok. Bisag mo katkat, mo ambak, mo dagan, mo bangga, dili sila mahadlok. Uyaw kayo. Munang ingon sa Bible, this will just lead to debauchery or pagkaalaot or kadautan. Pero naay warning si Apostol Pablo sa sulat sa unang Korinto 6:9. Ingon siya, naay mga butang nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Dili malangit. Ug usa niini ang pagkahubog or pagkahubog-hubog or drunkards. Mulang nahimong viral last week, 2 weeks ago, 1 month ago, diha sa MacArthur Highway sa Batina, dunay tao diha nga butang-butang og placards. Og mo ni ang iyang gibutang sa iyang placards. Sunod nga slides dahil. Yung ito, walay palahubog nga makasaka sa langit. Dunay tao nga naghimog placard. Iya bang gisuot? Dako kayo. Iyang giwarawara dito. Kanya, ingon din siya, Jesus is coming. Gipicturan man to sa isa ka news outlet, gibutang sa Facebook, gidugukan og comments. Dugukan. Naay mo pabor, naapoy mo, di mo pabor, naapoy mo neutral. Kaning tawhanan ni, taga-Turil ni. Gitago lang man ang iyang picture, iyang nawong. Gi-blurred man na para dili makitaan. Dito sa picture mismo nga akong gikuhaan. Pero kaila ko ani. Kay ako'y presidente sa grupos mga pastor hangtod ni adtong June 1 nga nibalhin ko diri. Mag-election pa may karong August 8. Ug kana sila mga laing pundok nga mga bag-ong converts sa pagtuo. Perting isuga nga magwali sa pulong sa Dios, street preacher. Walay gamit microphone, walay gamit og unsa mga tracks, diretso lang istorya. Og ang istorya naa sa Biblia. Unsay gingon niya? Iya lang gi-translate ang 1 Corinthians 6:9. Walay makasaka nga walay palahubog nga makasaka sa langit. Unsaon pagsaka nga di manggani kasakas balay?
Kaya nga no, matulog naman sa dalan. Mangihi ng masking asa. Magsuka na. Og naapay isang medyo hugaw, di lang nako i-mention dire kay basig mamahaw pa ta. Wahugaw na siya. Og dili siya maulaw samtang na ana diha kaniya hangtod nga nakamata siya pagkabuntag. Dili makasaka. Kaya nga no, ingon si Apostol Pablo, giapil ka na ngadto sa linya sa mga immoral, magasimbag Diyos, kadtong nagigilawas sa susamang kaarian, giapil na dre. Giapil niya. Kadtong mga kawatan, kadtong mga nagasultig, mga laing, mga pulong, kadtong mga hakog, dili makasaka siging harian sa langit. Pero diangon si Apostol Pablo, verse 11, dili na tinuod kaninyo. Amen? Amen. Dili na tinuod kanato. Amen? Kay kita gihugasan na sa balang Espiritu sa atong kinabuhi sa iyang paglimpyo. Busa kita makasulod na gayon sa gingharian sa langit. Nabitaw istorya nga doon ako no'y mga hubog ni atubang kang San Pedro. Dito ba sa taas? Nangutan naman nga asa ang dalan sa langit. Si San Pedro, di siya gusto grayot, iyan na lang gitug-anan. Nakaabot ko no itong mga hubog dito sa gingharian sa langit. Kaya di siya gusto nga magdagang istorya na. Nakasulod na, gikaluyan. Ang point sa lesson, bisan kong katawanan to nga istorya, mao nga, bisan ang mga palahubog ug makasasala, kung sila naalay mugiya kanila ngadto sa dalan, sa kinabuhi, ug sa kamatuoran, makasulod ra gayud gihapon ang tanan sa gingharian sa Ginoo. Amen? If only there are those who will lead the drunkards and all sinners in the world in the way, the truth, and the life, Jesus Christ, then everyone will have the chance to go and see Jesus face to face and enjoy the promise of eternal life for everyone He promised. For all of us are recipients of the grace and love of our Lord. On the other hand, God wants to pour His Spirit unto all of us. Gusto sa Ginoo, ibubo sa Dios ang iyang Espiritu alang kanato. Gusto niya ibubo ang Espiritu aron kita mahisama kang Elizabeth, kang Zacarias, o kang John the Baptist. Kinsa man ni sila? Kani sila magpamilya. Sawa pa na tao si John the Baptist, mag-asawa man ni si Elizabeth o si Zacarias, pari man ni si Zacarias. Ang Espiritu sa Dios nagpuno kanilang duha. Kinsa pa, ang 12 disciples na puno sa balaang Espiritu, ato na nang giwali sa first service, June. Si Apostol Pablo. Ang 7 ka mga deacons. Example ni ini si Stephen o si Barnabas. Kinsa man si Stephen? Si Stephen o sa kadikon, mag-serve sa pagpakaon sa mga balo ni adtong panahona, apan si Stephen usa-usab ka maayong saksi sa Ginoo. Gani unsay nitabo sa ending sa iyang kinabuhi? He died for his faith. Namatay siya sa iyang pagtuo kang Kristo. Og para kang Stephen, it is an honor to die for Christ. Amen. Sa atong mga kinabuhi, moagi ta og tribulations, moagi ta og persecutions. Pero kanang atong tribulations and persecutions are nothing to compare to those martyrs who are called to really die for Christ. Kanang atong mga issue nga gilalisan sa simbahan, kanang mga issue sa left and right ug center, kanang issue sa building, kanang issue sa property. It's a shame for us. Makaulaw kanato nga tungod lang ni ana maglalis ug mag-away ta ug muundang na ta sa pagtuo. People in India, in Pakistan and Afghanistan, churches were burned
and beheaded because of their faith in Jesus. So nothing in this life here in the Philippines should stop us from loving God. Kana mga gagmayng issue sa simbahan, nothing compared to the real persecutions of the church. The real persecution of the church is when you are asked whether you will stand for Christ or you will die. If that happens to me, if that happens to you, it will be an honor, my friends, to die for Christ. Pero kita, gamay lang istorya, mangluod na. Gamay lang isyo, muundang na sa simbahan. Wa ka na ulaw kang Kristo. Wa ka na ulaw ni adtong nangamatay sa Afghanistan nga giputlag ulo tungod kang Kristo. Gamay lang ulan, di na mo adto sa simbahan. COVID lang, di na mo simba. Nga sige hinuog laag. Dili mo simba, kay ma-COVID kuno kay daghang tao sa simbahan. Pero tingala ka, naabot na sa lain-laing lugar, kauban sa daghang mga tao, wa ka na ulaw kang Kristo, wa ka na ulaw sa Dios, wa ka na ulaw sa imong kaugalingon. Stephen is an example. If truly you are filled with the Holy Spirit, you are ready to die for Christ. Kung gikinahanglan. Kung gikinahanglan, ha? Di ta magpakamatay. Wa ko na ingon magpakamatay ta. Kung gikinahanglan. And there will be time in our life when you will be called for that kind of level of challenge. You go to southern Mindanao. There you will see Christians are persecuted. We will hear more of that on August 14. Be ready, because we will hear stories of real persecutions of faith. Kita diri hayahay mga atong Kristiyano. Adto kitag simbahan, magay tayo dada Biblia. Kay gi-memorize na nato ang Bible. Naahinoon sa cellphone. Nagani uban magsimban, magdali ug uli. Te gusto nila nga ang simba kana radyong orasa. Kani sermon mani. Ako ning panahon. Pero kamo unom kaadlaw mong nagluling hayaw, nagtrabaho, spend your time for yourself. But in the church we only ask for this time. Can we not spare God of this time? Be filled with the Holy Spirit. Si Barnabas, unsa si Barnabas? Si Barnabas kuyaw kaayo. Sige mo ni Barnabas, when he was filled with the Holy Spirit, ang iyang halin sa yuta, tanan nga halin, iyang gihatag sa iyang sa mga disciples. O ang disciples ilang gibahin-bahin og tarong. Mingon ko, sana all, Lord. Nga dunay mga naghalin og nagbaligyag mga yuta diri og ang halin gihatag sa simbahan tanan. Sana all, Lord. Na di man pod tanan. Kay si Barnabas rato. Si Barnabas dili kita. Dalaygon ang Dios. Mao bitaw unsa jud kang kahulugan anang pagkapuno sa walang espiritu? Unsay kahulugan? Number 1 is control. Say the word, control. Kita gigamhan, kita gipossess sa Spirit of God aron ang atong sulti, ang atong paghunahuna, ang atong paglakaw, ang atong pag-attitude, ang atong tanan nga mga actions subay sa gahom sa Ginoo. Sama sa hubog. Gusto sa Dios mahubog kita sa iyang espiritu aron mahimo kitang mouthpiece sa Ginoo. Kaduha, completeness. Bot pasabot, total domination of Christ in our lives. Total appeal ang imong pitaka. Appeal ang imong pagkamarites. Appeal ang tanang bisyo nga dapat biyaan.
Ikatulo, consistency, magapadayon adlaw-adlaw. Ikaapat, compliance, bot pasabot, dili man jud kita makabago sa atong kagalingon. It is God alone who can change us. Sama ra na nga kikaw mo adto ka didto sa gasoline station, mulinya ka didto. Maghulat ka sa pump boy nga tagaan ka sa imong gi-order nga gasolina. Mas gwapo na nga arrangement sa Pilipinas. Kaysa Amerika lahi. Sa Amerika, dito bang ko lagi gikaluyan man ko, gikasab-an gani ko. Kaya nisakay ko og private car, niya, ako may lalaki. Pag gasolina na, nigawas tong isa ka babae, lang burag naglagot, nga siya'y maggasolina. Human ato, gikasab-an ko maayo. Kaya di ay kultura nila, nga og na ako nagkasa usa ka kotse, kunya ikaw ray lalaki, inig magbagasolina, ang lalaki jud ang mo pump ba. Nya mo ko kabalo ni ana. Pwede na akong ulawa. Kunya katong anak sa babae nga driver, kaya kauban ako lagi kag Bukid, New York pa Manhattan. Akong istoryahan, mo ko kabalo ana, ma'am. Kay sa Amerika, iya ra mag feeling, di ba? Iya ra feeling is a trust arrangement. So pag ikaduha na nga pagbagasolina, nakabalo na ko. Nga ako di ay dapat ang mo feel. Kaya ako may lalaki dito. Na nagpatudlo po ko atong dalaga nga akong tapad. Daywa, pwede ko kaagi og pump boy sa Pilipinas. Pastor manggug ko dito, day. Unya sa Pilipinas po, puting takahanang pump boy. Gikan sa mga probinsya, gikan sa mga lanlaing lugar nga nangita po taong trabaho. Usahay ganito, 100 na siguro ang adlaw na nila. Basta makakita lang trabaho, muna kami dito. Ayahay kayo, mi. Pero akong gisulayan. Nayabo-yabo po din taon ang gasolina po. Nga akong sulayan ako. May nalagay na atong panahon na babubaratuhon pa itong ilang tagpila ka galon. Compliance. And E is command. This is a command. Kini sugo ni. Ug ang sugo dapat usahay mo sa sugo, dapat, kung dili ni mo tumano ng sugo, bunal. Dili tungod kay mawala imong pagkaanak sa Dios. Dili tungod kay mawala ang Espiritu, dili. Kung dili ka matuman siyang sugo, usahay disiplinahon ta sa Ginoo. And it comes in different ways. Kung di po kanya disiplinahon, di siguro ka anak. So, na mga disiplina, Jod. Kung na may disiplina, kaya wala ni mo gisunod ang iyang command, ay tabo na kay gimahal ka sa Diyos. Na mo ni ang idea. Dili tanang aspect o area sa atong kinabuhi na bag-o. Sa dihang na Kristohanon ta. Tinuod dili. Dili tanang areas of our lives are changed when we are saved and commit our life to God. Number 1, example, na yung mga tao, bisang Kristohanon na sila, napalagi sila aning isyo sa inom. Napa sila. Ayaw lang kaayo o diritsuhag hukom. Kaya hinahinay lagi ta na. Napoy, si Kristohanon na, napay manugal. Manugal og lasto, lastri, wedding, kasino, o guban pa. You should be ashamed of yourself. I tell you. Why? Because you know that it is not moral to spend your money for nothing. Imo na lang gihatag sa simbahan. Di nakadala pa tagkalag sa Dios. Na ay mga Kristohanon, bisang Kristohanon na, mutanaw pa sa ubang mga babayi. O ang babayi mutanaw po lalaki. Ang kuyaw, katong lalaki nga mutanaw lalaki. O babayi nga mutanaw babayi. Maski dili nila asawa. Nakighilawa sila.
adultery ka na, fornication ka na. Wala na usab ang Biblia. Kung magpadayon ka niya na, maingon ka gayod sa sunog. Ug ang bulong sa Dios wala na usab. Na ay mga Kristohanon, bisan Kristohanon na pagkamarites. Grabe ka marites. Pataka lang istorya. Mas labaw pa aning mga multimedia o media network. Na mga Kristohanon, bisan Kristohanon ta, naajud tay kaluyahon. Na mga Kristohanon, way hatag-hatag og offering. Ayaw mogdok ko, oy, grabe po mo. Seryoso mo kay ka pastor, malayo pa ganing November, stewardship. Pero na mga yung anak, akong ginasulti sa inyo, not every aspect and areas of our lives are transformed and changed. Pero kung gusto ka, isubmitar ka ng tanan sa Ginoo, ug ang Ginoo magpuno kanimo sa balaang espiritu sa imong kinabuhi, then that area of your life is filled with the Holy Spirit, and there will be control of the Spirit in your life, and consistently, you will be living the will and purpose of God in your life. Ako magisulti dito sa among Bible study kaniadto. Kadtong bag-o kong na ako taga Bukid manggod ko, kanang taga baryo ko ba. I live in a conservative family. Di ko kumutanaw og sini. Sa una. Hangtod karon dili ko mutanaw og sini nga ako ra usa kay di ko katultol ngit-ngit. Mas budning sini nga ngit-ngit man. Muadto lang ko kung naa si Mrs. Sa una di ko maminaw og mga kanang gitawag og worldly music. Wala jud ko na anad-ana. Una tong na-expose ko aning mga YouTube. Grabe manintal ning YouTube. Mga bata, paminaw mo. Grabe manintal ang YouTube. Kaya ano? Pornography na dito. Pornography. Isa lang ka-click. Adto ka na sa naghubo. Mingon ka tanaw lang, ay, nilabay raman to, nilabay. Pero nilabay lagi, naabot na mag 30 minutes ang paglabay. Dugay man pud mo balhin, pastor. Ana pod, naay ba ngayon ana? Pero ang mga addiction sa mga bata karon, kaning video games. Taas mga bata, be. Aba may bata diri kay naman sa wow God. Mga video games, nga dili na sila katulog, o grabe na kayo, o daghang naayo na ay problema. Dili lang sa mga bata, pati tigulang. Now, these areas has to be submitted to the Lord for total surrender, because the Lord is willing to give us the feeling of the Spirit para kanang nga area sa atong life, nga doon na tayo struggle, kita surrender sa Ginoo, ug mudaog. So doon ay upat ka mga conditions. Unsa ang condition? The 4 conditions for spirit feeling. Number 1, kinahanglan kay mabuhi sa kinabuhing dedicated kang Kristo. Ingon sa Roma 12:1 ug 2, ihalad ang imong tibuok lawas, ingon nga buhing sakripisyo. Tanan imong ihalad, imong lawas, imong kalag, ug ayaw pahiuyon sa kalibutan. Kay kining kalibutan na puno sa kadautan. Ipabag-o hinuon ang imong pangisip. Ikaduha, live an undefeated life. Unsa man ang undefeated life? Ingon sa Efeso 4:30. Kung ingon dito, ayaw pasubuah ang balaang espiritu dinha kanimo, diin ikaw gisilyuhan sa adlaw sa imong kaluwasan. Kano sa ba nga ang espiritu masubo kanato? Masubo ang espiritu dinhi kanato bisag naa siya nagpuyo sa atong kasing-kasing, kung doon na kay sala nga wala nimo gikumpisal or nagpadayon ka sa imong kasalanan. Masubo ang balang espiritu. Kung masubo ang balang espiritu, dili ka mapuno. Kung saan pagkapuno nga nasubo na gani siya sa imo ha. Kaya wa man ka nagpuyo diha sa iyang pagkakristohanon. Ikatulo, dependent life. Ingon si Apostol Pablo,
Maglakaw kita sa espiritu ug dili sa atong kaibog sa lawas. Kaibog sa unod. Kaibog sa unod. Grabe. Bisan gani ka ng kaon. Daghang mga tao di ka pugong nga sigig kaon, maski bawal na sa ila. Kung sa inyo ang bawal mo, inoy ganahan imnon og kanon, di ba? Kung di nimo bawalan, dili hinoon. Usay yung tao mga reverse psychology style. Kaupat, an obedient life. Ingon si Jesus, if you love me, you will keep my... Kung tinuod jud kang nahigugma kang Kristo, sunda ang iyang mga sugo. Kining upat, a dedicated, an undefeated, a dependent, an obedient life are conditions na kita mapuno sa balahang espiritu. O kung mapuno na kita kay nagkinabuhi kita niini, unsay mga resulta? Doon ay 7. Napulo mo na ako na lang shortened into 7. Number 1, a life of worship and praise. Ang tinuod nga napuno sa balahang espiritu, ganahan mo simba sa Dios adlaw-adlaw siyang kinabuhi o ganahan mo simba kada Domingo. Munang nagtuo ko na kita diri puno sa balahang espiritu. Amen? Hallelujah. Kay naamo din he. Amen. Ganahan ta nga mo simba, ganahan ta nga mo daig, kulang ang atong adlaw kung dili ka takaduol sa Ginoo. Amen? Kaduha, submissiveness at home, church and country. Mo nang giingon ni Pablo sa Efeso 5:21. Ang asawa pa ilalom sa bana, ang bana higugmaon ang asawa og 6:1 giingon dito, yung sa 6:1, mga bata sunda ang inyong ginikanan. Children, obey your parents. If you don't do that, children, you are not filled with the Holy Spirit. If you continue to disobey, if you don't submit to your parents, bisan pag ang mga parents dili edukado, dili kabalo ang mga parents, dili Kristohanon, bisag dili Kristohanon ang mga parents, you have to submit because that's what the Bible says. You have to obey. Wa man po'y parents nga mohimo jog sugo nga makadaot sa imo. Bisag unsa na sila. And the country and in the church. Third, liberation for service. Ingon si Apostol Pablo, diha kang Kristo, dili na ta na ilalom sa balaod. Wala na ta na ilalom sa sala. Balaod sa sala o balaod sa kamatayon. Gani diha kang Kristo, gigamhan ta alang sa pagserbisyo. Service. Munang diri sa simbahan, naay daghang gitawag og volunteers. Pero ningon ako last month, dili na sila volunteers. These are ministers. Kaya if you are gifted with the Holy Spirit, you are not called to volunteer. You are called to minister and serve. Ang ato lang manggong identification sa volunteer, kana bang wala ba sila sweldo ba? Kanang naa sila, nag-alagad sila, wala sila sweldo. Tinuod ba na sa kabahin? Pero in the church, wala ba nagisgot og sweldo dito? I mean, in the Bible, wala ba nagisgot og sweldo? Nga na bitong naapod may sweldo? Muna giingon, trabaho lang, walang personalan. Trabaho, manggod na mo ni God. Kanang, manggod ni among gitawag og full-time job. And we love our job. Kay, kadawat man media. Pero other than that, all are ministering free of benefits. Kaya ano, we are all called to minister. Muna na yung mga membro diri, daghan sila. Halos diri na matulog sa simbahan. Magdanagan ni sila usahig mga unlan. Kay diri na sila manghigda. Kay ngano, diri na sila magpuyo. Kay ganahan sila magserbisyo. Hinaot nga managhan pa. Kay naapit daghang limpyohonon sa Shalom Center. Apil mo kan bi kanang silig-silig dito bi katong mga libre. Mintura anak. Apil mo. Kay lamang po'y libreng snacks o sahay. Kaupat, spiritual strength for divine empowerment and enablement. When we are filled with the Holy Spirit, it will result to inner strength in our inner being with the power that comes from God. 5. When you are filled with the Holy Spirit, you love to fellowship with God and other saints. Kani? Kung ikaw puno sa balang espiritu, ganahan ka sa mga tapok-tapok nga ginagmay. UCM, CWA, CIAF,
CYF, children, choirs, kanang mission and evangelism, senior citizens, ug bisan pa niya anang kapihan diha. Ganahan ka mo apil. Palayo lang gamay. Labi nagnaay mo ubo-ubo gamay. Palayo lang. Layo, diwa naman ning ubo-ubo din ito mahadlok ani. Ikaning ubo-ubo, parte na la siya. Di ba, Tatay Pauling? Kusog kayo na sila mga diha. Sayo pa kayo mo abot. Ya, piting lamian na ilang mga istorya. Diha, tanan istoryahan tanan. Dili na marites. Ang ubat na tinuod jud. O nindot kaayo. Kay, nag-istoryahay. If you don't love to fellowship with fellow believers, something is wrong in your spirit. Kikinsa man imong mga barkada dihay. Di ba? Ingon dito sa saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pwede ingon, tell me who your friends are and I will tell you mine. Masa may imong pundok-pundok di ay. Siyempre, bravo kayo mga pundok-pundok, pero love to fellowship with Christian believers. Only then you will learn what it is to live a life of a Christian faith. 6, a spirit-filled person is a witnessing person. Amo ni Mission and Evangelism Committee, magpatakod ta sa ila. Kay kuyaw kaayo. Halos tanang adlaw, meeting. Kung asa mo adto aron mag-mission. Makatakod kaayo sila. So lain ninyo, appeal mo anang mga mission team. Nindot kaayo. And last, progressive sanctification towards becoming more and more like Jesus. Unsay ebidensya niini? Galatians 5:22-23. Unsa kanini? The fruit of the Holy Spirit. Kung saan ni pagkaibalong, nga ang usa ka tawo puno sa balaang espiritu, may balaan nimo kay ana ang bunga sa espiritu kaniya. Unsay naa? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. 9 fruit of the Spirit. O kaning patience, number 1 ni. Although love man ang number 1, pero kaning patience siguro, mao jud ni pinaka. Kaya ang tanan nagdali, ang tanan dili kahulat. Mo nang nagpray ang isa, Lord, give me patience, Lord. And please, Lord, give me patience right now, Lord. Right now. Kaya di na siya kahulat, kaya taas kayo ang linya. Right now, Lord. Ingon ang Lord pag sure. Sure. Patient gani. Hulat-hulat sa. Dalaygon ang Ginoo. My dear friends, God wants to pour His Spirit upon us. God wants to fill us with the Holy Spirit. Pero naabay area sa atong life nga kinahanglan nato i-surrender sa Ginoo. Naabay aspect sa atong life nga kinahanglan jud nimo totally i-surrender sa Ginoo. Kay weakness nimo, kaluyahon nimo, ug gusto ka mo daog niini. Now, let us pray for that areas in your life you want to surrender. This time, we will sing again the song, Come Holy Spirit and Fill My Heart. And let us pray humbly before God. As we pray silently, the Lord, I want to surrender an aspect of my life to you. Nga naglisod ka, overcome. Only when the power of God is with you. Let us sing that song as I will challenge you later, even now, to pray silently and surrender an area of your life that needs to be submitted to God, because God is ready to fill you with His Holy Spirit. Come. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray.
Spirit, and help me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Kung naay area sa imong kinabuhi nga gusto nimo i-surrender sa Ginoo karon, kay nakay struggle ni ini nga mga area sa imong life, pwede ka mo tindog karon uban ka nako. Aron ikaw mo surrender sa imong kinabuhi dinha sa Ginoo. Ug uban ni ining hilom nga background sa music, imong bation ang imong pag-surrender sa kinabuhi ngadto sa Dios. Salamat sa pagtindog. Salamat sa pagtindog. Salamat sa imong pagtindog. Salamat sa imong pagtindog igsuot. Ayaw glingi ngadto sa imong katapad, ayaw hunahuna sila hunahuna ang imong kaugalingon na tubangan sa Ginoo. Na gusto ka mo surrender sa tanang area sa imong kinabuhi karon. Kay karon bisan karon ang Ginoo buot nga mopuno kanimo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Atong abrihan ang atong mga kamot. Diya sa atong pag-awit, pour out your grace. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Ginoo, nagatindog kami, nagabukas sa among mga kamot, kay among giila. Nga dunay area sa among kinabuhi nga kinahanglan namong i-surrender. Ang among kamot, ang among baba, ang among kasing-kasing, ang among kahakog, ang among kaibog, sa mga lawasnong butang sa among mata, ang among garbo. Uban pang butang, Lord, nga nabilanggo kami sa mga bisyo nga dili angayan sa pagkakristohanon. Ginoo, among gining gi-surrender tanan kanimo. Among gisabitar tanan dinha kanimo. Ug salamat, Lord, ikaw nagsaad, imong ibubo ang imong balang espiritu aron punon kami. Aron Ginoo nga kami makadaog gikan sa tanang tentasyon sa kinabuhi, ug kami makadaog gikan sa among kaluyahon, ug kami magmadaugon nga maglakaw nga Kristohanon subay sa imong kabubot. Salamat, Ginoo, sa imong saad ug gaho. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God, no? Pwede ba tayong pumalakpak sa Panginoon? Yung malakas na malakas.
To God be the glory. Grabe, grabe, grabe talaga si Lord. Yes, thank you kayo sa word. Nagyatag ni Pastor sa ato. You feel really the Holy Spirit. It's really real. Karon kuhaon nato ang ating mahalad. Nga mauna po ang atong ihatag sa ato ang Ginoo kung unsa ang ato ang naa sa atong kaugalingon nga makapalambo ni ining atong simba. Magampo kita. Ginoo, salamat sa tanan nga imong gihatag kanamo, sa tanan nga imong gipatubo kanamo. Salamat sa mga kamot nga nagahatag. Usab sa mga di nakahatag. Ikaw magapagdako, ikaw magabless ni ini kanil sa ilahang mga negosyo, sa unsa man ang ilang mga kakugihon diya sa ilang sa kasimana nga ilang gipat. Naibalaan na mo nga usahay dili kami kaayo mapasalamaton kanimo apan kini nga panahon mahimong ipadayag namo among pag ang tanan nga among giani karon gipadako nimo. Gihimo nimo kami mga maayong tao. Salamat sa among mga higal, among mga pastor nga gagya permit kanamo. Salamat sa paghatag kanamo sa usa ka adlaw nga kinabuhi sa pagdayog, pagdayig ug pagdayig kanimo, paghigugma kani. Kung wala ikaw, walay ingon anis among mga. Salamat Ginoo sa pulong nga among nadawat. Dili gayud namo babayaran ang among utang kanimo aron mabaran nimo ang tanan ng imong gihatag kanamo. Salamat sa cross nga nagrepresentar sa among salvation.
Salamat sa tanan, O God. Continue, O God, nga ikaw mga bless ni ining simbahan. Sa mga tao nga nakaroon, dini nga nagasimba kani. Tungod kay ikaw among gigugma. Ikaw nagahigugma ka namo. Iban sa among mga salamat kaayo, Ginoo. Ining tanan among ginasali sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen. Sa atong pagtapos, tugyan ta ang tanan sa Ginoo diha sa atong pag-awit, sa atong himno. Diyos, salamat. Imo na kaming gipuno sa imong pagkabalaan diha sa palang Espiritu. Gahatag o gahom sulod sa among kasing-kasing aron kami maglakaw ug mabuhi sa pagkamatarong ni Jesus. Ihalad namo ang tanan kanimo, Ginoo. Lang gayud kami mahimo sa among kaugalingon lamang. Salamat, O Dios, imong gidawat ang among pagsimba. Ikaw nalipay sa among mga pagday. Ikaw nakadungog sa among mga pag-ampo ug sa paghalad sa among mga kinabuhi kanimo. Ilabi na niining imong mga anak nga nagluhod sa imong atubangan. Dawata ang ilang pagpasalamat
Salamat ikaw nalipay sa ilang mga pagdaig. Ug dungga usab ang tagsa-tagsa ka mga pangamuyo, hangyo, yangungo, pangayo, pagpangita, pagpanuktok. Ikaw nagsaad, imo gayud kaming tagpuon sa tanang butang ug panahon sa imong grasya ug panalangin. Kaming tanan, salamat sa imong pagpuno kanamo sa imong espiritu aron masangkap kami sa kinabuhing kadagayaon ug matarong, maluwasnon, makugihon, magmalampuson, madaugon karong simana. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya, tagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.